Let us open our Bible on Ephesians chapter 4, verse 12. Praise the Lord. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Una, for the perfecting of the saints. Sino itong saints na ito? Ito yung general, pangkalahatan, lahat, pastor, membro, lahat ng mga believers or members of the congregation. Perfecting of the saints. Kailangan tayong lahat magpakasakdal para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating kaligtasan. Perfecting of the saints. So kinakailangan ang perfection magmula sa bawat isa sa atin. Importante yan. Parang sasakyan. Sa isang sasakyan, maraming parts. Merong gulong, merong brake system, merong engine, merong alternator to produce current. Marami. Pag merong part dyan na hindi perfect, maaapektuhan ang lahat. Bago lang galing si Brad Titing dito, kinuha niya yung kanyang sasakyan na nagbiyahe galing Cotabato, nag-overheat. Ni-rescue nila. Brother John Traso, dyan banda sa Cataluna na ata, Piquinho. Hinila na lang nila yung sasakyan, nag-overheat. So, dinala dito yung mekaniko. Yung pala, merong isang part doon na cost ang kanyang water pump sira. So ganon sa atin, lahat tayo magpakasakdal. Una, para tayo maligtas. Ikalawa, meron tayong part sa work of the ministry. Kaya ang second dito, work of the ministry. Hindi ka pwede ilagay sa ministry kung hindi ka perfect. Maapektuhan lahat. Madadamay lahat. Kaya ganun kaimportante sa buhay natin. Tayo na mga tinawag ng Diyos, tayo na mga nakakilala kay Kristo, tayo na mga niligtas, niliwanagan, pinatawad, binago ang buhay natin at tupagin natin ang ating perfection. Alagaan natin ang ating kasakdalan. Hindi pwede na half lang, kalahati lang, 3/4 lang, hindi pwede yan. Reject yan. Madadamay lahat. So magsimula sa atin lahat ang perfection. Para mabilang tayo ba? God will count us, not me, neither you. Not me to count you, neither you to count me to be put in the work of the ministry. No, it is God will count you, will count me, will put us in the work of the ministry. Kailangan muna tayo maging perfect. Kailangan muna tayo maging sakdal. Huwag kayong matakot. Kanina nakinig ako sa hearing sa Senate. Nag-testimony yung mga resource persons sa mga complaints against sa kanya. Kung totoo yung mga sinabi nila, ano ang nakita ko? Ginamit yung word of God, gitwist. Alaala nyo yung ating pastor dyan sa Mindoro na na-kick out? Ganon. Yun yung mga testimonies nila pagdating ko doon. Ginagamit yung word of God
para i-offer nila yung katawan nila. Hindi sa Panginoong Diyos, sa kabanalan, sa katuwiran, sa kasakdalan. Kung hindi i-offer sa nagdadala ng Word of God, gitwist yung Word of God. Kung totoo yung mga sinabi nila. Dito naman sa atin, watchful tayo lahat, bantayan nyo ako. Kasi ako ang ginagamit ng Diyos para sa inyo. Watchful kayo. Mag-ingat tayo. Ako din, mag-ingat din ako na hindi ako maging katisuran sa inyo. Ako, number one, mag-ingat na hindi ma-blame ang ministry ni Jesus Christ na ibinigay niya sa atin lahat. Tayong lahat, magpakasakdal tayo. Perfecting the saints. Praise the Lord. Yan ang pinaka-importante. Sino ang magpi-perfect sa atin? The perfect Word of God. Sino ang magpe-perfect natin? Our heavenly Father which is perfect. Di ba sinabi diyan, be thou perfect because your Father which is in heaven is perfect. Dinaan niya sa salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin, ang Diyos ang magbilang sa atin para ilagay niya tayo sa kanyang ministry. Kaya yung pangalan ng karatulan natin. Pagsabi ni Sister Mabs sa akin na, Pastor Chit, Security and Exchange Commission asks us to create at least 3 names. Dahil may kapareho na tayo, hindi pwede ito magpatuloy. O di gumawa ako. 3. Ang naaprubahan, yan na ngayon. Holy place. Where the place God is being found. Holy place. Where the holy people of God are gathering. Holy place. International. Because the word of God must be preached worldwide. Another term of worldwide, international. Kasi yung head natin si Jesus Christ, yung plano niya ang susundin natin, yung kanyang pangako ang paniwalaan natin at tuparin niya yan. Kaya nga kailangan maging perfect tayo lahat. Praise the Lord! Maging perfect tayo lahat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Gawin natin yan. Do it habang may buhay. Do it habang may oras. Do it habang may pakinig. Do it habang meron tayong damdamin. Do it. Magagawa natin yan. Submit yourself under the mighty hand of God. Kung meron mang magpipigil, resist the devil. He will flee from you. Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. Resist the devil, and he will flee from you. Gawin natin ang kasakdalan. The next step dyan, God will put me into the ministry. Kaya nga, holy place, international ministry. Yan ang purpose ni Jesus. He came not to be ministered, but to minister. Minister to serve. And that is ministry. Gawain. Kaya perfecting of the saints, that must be carried. Dapat gawin natin yan lahat. Then, next, for the work of the ministry. Ang Diyos ang magbigay sa atin ng disenyo saan tayo ilagay. Whether you are apostle, whether you are a prophet, whether you are a teacher, whether you are a helper, whether you are in the government, whether you are in the diversity of tongue, siya ang mag-assemble sa atin. Kailangan magpakasakdal tayong lahat para ilagay niya tayo sa ministry. Then, for the work of the ministry, then edifying of the body of Christ. Bakit?
May mga baguhan tayo. May mga pioneering works. Kumbaga pa, out of the body of Christ, there is only one body. And yung mga baguhan, mga weak yan, natural. Tayo na nauna, tayo na mga malakas. Tayo ang mag-edify sa kanila. Tayo ang magtulong sa kanila. And the body of Christ, it is composed of many parts. Kailangan lahat yan maging sakdal. Kailangan lahat yan maging worthy. Kailangan lahat yan maging perfect, ready for the use of God. Sabihin ko sa inyo, greater ang magagawa ng Diyos kaysa magagawa ng dyablo. Sabihin ko sa inyo. Be part of it. Kailangan maging kabahagi ka dyan sa mga perfect saints na yan para ilagay ka sa ministry na yan para magawa mo ang pag-edify of the newly converts, newly saved. Ma-preserve pa sila, ma-save pa sila spiritually, financially. Makatulong pa tayo, maalalayan pa natin sila. Masuportahan natin sila. Kasi kung hindi magsimula sa atin, wala. God cannot count you to be put in the ministry. Kailangan maging perfect ka muna. Parang mga engineers na gumagawa ng sasakyan. Bago nila isalpak yan, perfect muna yung mga parts. Yung sukat, yung gear, yung function, yung weight. Lahat yan, pag-assemble niyan, pag-under niyan, talagang ano yan, perfect yan. Walang sayad yan. Alam mo yung minsan nasiraan ako ng sasakyan, yung ating pula na L300. Kasama ko si Sister Warren at the time. Parang kasal yun ni Jemima. I supposed to handle the wedding. Then sabay na kami ni Sister Warren at that time. Pagdating namin ng Leyte, dyan mismo sa ng lugar yan, Bye-bye Leyte. Dyan mismo, na-feel ko na yung makina. Para na siyang pambot. Tugudug, 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 tugudug. Yung pala, yung rocker arm niya, nangabali na. Palyado na. Yung pala, yung isang, ano yun, yung barbula doon, niungot. Wala na. So, 3 na lang ang piston ang gumagana. Kaya, imbalance na siya. So, tabi. Tapos, ako naiwan. Sabi ko, ikaw na lang mag-handle, Sister Warren, ng kasal ni Jemima. Hindi ko na mahabol talaga. Ibinantayan ko na lang yung makina. Alam mo yung pag-setting ng makina, ang tagal. Ikutin yung, alam mo yung ano ng makina, yung pinaka, anong tawag yan? Yung dinaanan ng, yung gumaganon, anong tawag yan, Brad Charlie? Tama, crankshaft. Ginaganon ng mekaniko, kailangan walang sayad. Kasi pag may sayad yan, magbara, nako, hindi pwede. Kaya ganun, kailangan perfect tayo. Mga anak ng Diyos, paano maging perfect tayo? Alam mo anong paraan? Basahin natin. Paano tayo ma-perfect? Sige. 2 Corinthians 7:1. Praise the Lord. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yes. Dahil may pangako ang Diyos sa atin, temporal and eternal, may pangako ang Diyos sa atin
para maging kabahagi tayo ng kanyang gawain. Ipangako ang Diyos sa atin na iligtas niya tayo sa madilim na mundong ito at kunin niya tayo para sa Kanya at gamitin niya tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Pangako yan ng Diyos. Kailangan tayo maglinis sa karumihan ng ating laman at espiritu. Hindi basta-basta ito. How? Perfecting holiness in the fear of God. Ang takot sa Diyos is very vital for us to be perfect, para maging sakdal ka sa kabanalan. Gamitin ka talaga ng Diyos in His own mighty way. God will count you and put you into His ministry. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. We are being approved by God, not approved by man. Ganun ka-importante. Kaya, alam mo si Peter, di ba inamin ni Peter na dininay niya si Jesus 3 times? Di ba nung binisita na sila ni Lord Jesus after the resurrection? Di ba piniga ni Jesus Christ si Peter, sinakdal niya, giperfect niya. Ilang beses niya itong tinanong, Peter, lovest thou me more than this? 3 times yun. Hanggang nakita ni Lord Jesus Christ, convince niya siya bago niya binitawan. Then Peter stood after the Pentecost and handled the Word of God. Ganun sa buhay natin. Hindi tayo magagamit ng Diyos effectively kung saan man tayong part ng Kanyang katawan kung hindi tayo perfect, kung hindi tayo sakdal. Mapapahiya ng Diyos. Mabiblame ang ministry pag hindi tayo sakdal. Because the perfect Heavenly Father, siya yung mag-count sa atin at mag-put sa atin into the work of the ministry. Kaya kailangan talaga yan. Tingnan mo anong sinabi niya kay Peter. Basa, Luke 22:32. Praise the Lord. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Yan. Converted of what? Being perfect. Idalangin kita na hindi mag-fail ang iyong faith. Pag mag-fail yung iyong faith, that is imperfect. Pag napagtibay na yung faith mo, yung relasyon mo sa Kanya, spirituality mo sa Kanya, obedience mo sa Kanya, sakdal ka na, and that's the time you can strengthen your brethren. Yun na yung edifying of the body of Christ. And that is the work of the ministry. Nagsiserve ka na doon sa iba. Ganon ka-importante sa buhay natin. Kaya itong ginagawa natin ngayon, hindi ito matawag nating without purpose. This has a very important purpose. At purpose ito ng Diyos. Purpose ito ng buhay na Diyos na pinapasa niya sa atin. Kaya kailangan tayo maging sakdal. Praise the Lord. Basahin natin ano ang nangyari sa mga disciples in the New Testament. Acts 11:23. Praise the Lord. Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Yes. Yung purpose ng ating puso na inilagay tayo ng Diyos sa ministry na ito para akitin natin, hikayatin natin ang mga tao to cleave unto the Lord. Pag sinabing to cleave unto the Lord, maniwala na kayo sa Panginoon, magpasubmit na kayo sa Panginoon, manatili na kayo sa Panginoon hanggang sa kamatayan ninyo. Cleave unto the Lord. That is our purpose. And that is big blessing.
Alam mo yung dedication, message ng dedication sa anak ni Brother Ching? Ano ang pinaka the best legacy that we can let our children inherit from the parents? Establish ka ng house and lot. Tatanda din yan sila, may iwanan din nila. Mag-i-establish ka ng land, taniman nila hanggang mag-retire sila. After that, they will pass away. Mag-invest ka ng high-rise building para mapa-inherit mo sa anak mo. 50 years after, kailangan na yan bumbahin para masira. Kasi expired na yung kanyang metal na ginamit. That is already hazardous. Ang daming mga buildings ngayon, ang gaganda pa ng hitsura, pero sadya nilang pinapa-explode. Kasi may limit eh. Pero yung kaligtasan, hindi na yan. Hindi na yung mawawala. Forever and ever. Yun ang pinaka-importante. Kaya itong purpose na ginawa ng Diyos sa atin, to cleave unto the Lord, meron kasi siyang ibibigay sa tao. Yun yung sadya ni Jesus Christ. The ultimate purpose of Jesus in coming here to spread the good news, the gospel of the kingdom of God. The gospel of the kingdom of God is to let people inherit the kingdom of God. Yan yung purpose ng Diyos. Yun yung gospel na dinadala natin kahit saan tayo magpunta. Kaya kailangan maging perfect tayo kasi tayo yung epistle of Christ, not written with ink. Dito mababasa si Kristo sa buhay natin. Praise the Lord. O kung totoo yung mga testimonies ng mga resource persons nga nag-testify kanina, ang kanilang paniwala buong buo. Pero kaso nung na-sense na nila na ihandog yung kaluluwa at katawan nila, merong may twist doon. Kasi nung nagkaroon na sila ng intimate meeting, iba na ang kilos ng kanilang pinaniwalaan na masyado nilang hinangaan, pinaniwalaan ng husto. Ganon. So kung gawin ko yan dito sa inyo, mabiblame ang work of the ministry. Mabiblame. Kahit kayo din, huwag niyong gawin yan sa iba. Tayong lahat magpakasakdal tayo para ma-uphold natin ang gospel of the kingdom of God. Para yung perfection ng kabanalan na dapat mangyari sa bawat tao sa mundo, ma-uphold natin yan sa buhay natin at mahatid natin yan sa bawat individuals saan man tayo dadalhin ng Diyos. Praise the Lord. Tingnan mo anong sinabi dito. Romans 15:29. Praise the Lord. And I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Yan. I am sure that when I come unto you, nakakasigurado ako pag ako ay paparian sa inyo, pupunta ako sa kapunuan ng blessing, fullness of the blessing of what? Of the gospel of Christ. Praise the Lord. O ano pala ang dala ng gospel of Christ? Perfecting anyone. Sinasakdal niya ang sino man. Kaya bago tayo makakagawa sa gawaing ito, ikaw muna, ako muna, tayo muna maging sakdal. Praise the Lord. Para gamitin ka ng Diyos effectively, miraculously. Yan ang hinihingi ng Diyos sa atin lahat, mga anak ng Diyos. Kahit yung ating pinaglilingkuran hindi nakikita, pero kailangan tayo magpakita ng kabaitan sa taong nakakakita sa atin.
Kailangan din tayong maging honest sa mga tao na kaharap natin. Kailangan maging pure din tayo sa harap sa mga tao. Kailangan yan. Kung hindi mo mapakita sa tao, sa Diyos pa kaya? Di ba? Kung hindi mo magawa yan sa kapwa mo na nakikita mo, doon pa kaya sa hindi mo makikita? Unahin natin, mapakita natin sa tao. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Corinthians 4:1 hanggang 2. Praise the Lord. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Yan. Sino ang magka-count sa atin na as ministers of Christ? They will consider you as minister of Christ. Tao. Yung tao ba? Na wala ka talagang ginawa sa kanila na kalokohan o pagsasamantala dahil nanalig na sila sa iyo. Diyan nila mapagtanto that you are a minister of Christ. Pero pag merong tayong gagawin ng kasamaan sa ating kapwa, mapagtanto nila, oy, Satanas pala ito. Impyerno pala ang tungo natin nito. O yan yung mga testimonies nila kanina. Kaya, we are not exempted of that. Praise the Lord. Hindi tayo exempted dyan. Kaya, napaka-importante. Ingatan talaga natin. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Pag sinabing faithful, you are perfect. Your faithfulness made you perfect. Praise the Lord. Kasi yung faithfulness mo sa perfect God, yan yung maggagawa sa iyo na perfect. At kailangan ang lahat ng mga ministers of Christ must be found faithful. And let a man account us as the ministers of Christ. Na sila mismo madama nila na mga alagad tayo ng Diyos ni Kristo. Hindi alagad ni Satanas, hindi alagad ng ninuman. Alagad talaga ng banal na Diyos. Yan ang bakit kailangan tayo magpakasakdal lahat. Praise the Lord. Tsaka wag tayong malupaypay. Anumang mga naririnig natin, nakikita natin, mga mag-ups and downs. Kasi alam mo kasi ang paglilingkod natin kay Jesus, para din yung kasal eh. Ako, dami ko ng kinasal. Anong lumalabas sa bibig ko? Yung magbigay na ako sa kanila ng final bago ko sila i-lay hands to unite them as husband and wife. Di ba magtanong muna ako, ikaw lalaki, will you stay with her as your own wife sa kasayahan, sa kalungkutan, sa mga ups and downs na dadanasan nyo sa buhay ninyo? Will you stay and love her and cherish her and keep her till death? Ganon din sa Diyos. Itong ministry na binigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong mag-faint. Praise the Lord. Huwag mag-faint. Basahin natin. 2 Corinthians 4:1. Praise the Lord. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Yan. Perfect ka na. Natanggap mo na yung mercy. Wala ka ng dungis. Wala ka ng doubt. Wala ka ng shadow of turning. Wala ka ng iniquities. Full surrendered ka na kay Jesus. May takot ka na sa Panginoon Diyos. Perfect na yung holiness sa buhay mo.
Then, meron ka ng ministry at natanggap mo na yung mercy ng Diyos. We faint not. Kahit up and down na pangkalagayan sa sanglibutang ito. Huwag kang manghina. Praise the Lord. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Sometimes you will understand why. Paintindihan mo rin ang lahat ng mga bagay. Bakit? Basta importante sa buhay natin, huwag tayong magpakita ng katisuran sa ating kapwa para hindi ma-blame yung ministry na ito. Kaya nga, as stewards of God must be found obedient. Diba? Anong sinabi dyan? 2 Corinthians 6 verse 3. Praise the Lord. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Yan. Huwag kayong magbigay ng katisuran ng anumang bagay para ang ministry hindi masisisi ng ninuman tao sa mundong ito. O kung hindi ka perfect, may butas. Kung hindi ka perfect, may loophole. Kung hindi ka perfect, may part si Satanas na pwedeng maging pabilo sa ikakapahamak mo. Kasi dadaan ka man talaga ng lahat. Toro, ano yan eh. Test. The trial of our faith. Diyan kayo dadaan. Kung perfect ka, so walang loophole o loopholes, mga butas, walang mapasukan ng dyablo. Then, anong mangyayari? Hindi mabiblame ang ministry. Walang offense na gagawin mo sa buhay mo. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Yun ang ating talagang ipakita sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At anumang ministry na binigay ng Diyos sa atin, fulfill it. Gawin mo. O ano ba talagang ministry mo? Ano ba talaga sa part of Christ ang ministry mo? Fulfill it. Gawin mo. Ano yung function mo? Dumaan ako noon ng pinaka-least work of the ministry sa Holy Place. Sa Iowa pa. Assistant ako ni Pastor Dodong. Mag-clean ng simbahan. Yan, pinaka-least yan. Naranasan ko ring mag-work materially, magbigay ng tithes. Participate din ako sa rental. Participate sa tubig. Walang murmur. Hindi ko na kayang isipin how God made me to survive with joy and gladness. Praise the Lord. Ang gusto kasi ng ating Panginoon Diyos, fulfill what ministry hath God put you. Hindi ka pa pastor, huwag kang mag-agaw sa... May complain nga sa akin sa Dahican, meron dang membro doon na ang Sunday school, inagaw yung microphone sa hindi nagtuturo ng Sunday school sa panahon na yan. Yung nag-Sunday school, umupo na lang. Kung ano ba yan? That is out of order. Naranasan ko lahat ng halos from the list. Kung ano yung binigay sa iyo na ministry, fulfill. Praise the Lord. Be contented. Huwag mong isipin, maliit, malaki, it doesn't matter. What is important, you belong to God. And it is God who made you to be in that kind of ministry. Ganun. So, fulfill your ministry. Basahin natin. Colossians 4:17. Praise the Lord. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Yes, fulfill it. You can do it.
O sa magpakasakdal ka lang. God will fill in each of us. Anong fill in? Siya yung magpuno bawat isa sa atin to do the work of the ministry that is not ours, that is not belong to us, that is belong to the Lord. All we have to do is to be perfect. And God will count us to be put in the ministry. Then, as God putting you into the ministry, fulfill it. Gawin mo lang. Praise the Lord. Ng buong puso. Hanggang from time to time, saan ka ilagay ng Diyos, ma-elevate ka ng ma-elevate. Just wait. In His time, not in our time. Just wait. He will make all things beautiful for everyone. Ang Diyos ang maggawa sa atin na able. Alam nyo ba nung naasign ako dito sa Davao? What was my problem for the first time na naasign ako sa Davao? Ano ang problema ko? Acceptance sa membro. I'm too young to take the place of Pastor Samuel Algabre. In terms of education, ang layo sa akin. In terms of experience, ang layo sa akin. In terms of sa kanyang personality, napakalayo. Ang gap. But since God put me in this ministry, God will enable you. Praise the Lord. Huwag kang mag-question kung saan ka inilagay na ministry. Just say, Lord, here I am. Meron ditong sinabi, you lack wisdom. People are clamoring. People are complaining about your everything, kung ano yung pag-handle mo sa ministry mo. Na-feel mo yan na hindi sila satisfied. Sa atin pa, kulang ka ng effectivity para sa kanila. Then come. Come to Jesus. If any one of you lack of wisdom, let him ask without wavering. And God will give it to you. Siya yung mag-enable sa atin kung saan ka man ilagay na ministry. Praise the Lord. Siya. Basahin natin yan. 1 Timothy 1:12. Praise the Lord. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Yan. See? Enabled. Pag sinabing enabled, made you able. Ginawa kang mikayang gumawa saan ka man inilagay na ministry. Siya yun. Ay, ang problema ko noon, paano ako magdugtong-dugtong ng English, tuloy-tuloy. Ay, ginamit yung mga membro ko who are concerned, especially my wife. My wife doesn't fail to jot down all my wrong grammar. Until now, I have wrong grammars. I can notice it kasi pag review ko ng preaching ko, I can notice it. And I'm trying to check it. Na ma-check ko lahat yan. Minsan magsalita ako ng plural, tapos yung word na dinugtong ko na subject, minsan walang S. Minsan mag-mention ako ng singular, minsan yung subject malagyan ko ng S. Hindi ba mag-ano ba? Minsan kasi, hindi natin pagka-ano, ganon. Pero at least mako-correct yan. Ma-check yan. God will enable you. Praise the Lord. Tulungan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, perfect lang ang gusto ng Diyos. Magpakasakda lang lahat. To God be the glory. Amen? Praise the Lord. Noon, pag mayroong pariner magpunta dito, nako, maghalo na yung tawag niyan, ha? Kung hindi ko alam. Napakahirap talaga i-express. Iba kasi yung mag-preach ka eh. Pero from time to time, God made me able. Kahit paano, at least, makaintindi man lang sila by the grace of God. Hindi tayo babayaan ni Lord Jesus. Submit yourself to God and God
will enable you. Tapos pag tayo ay pinagdugtong-dugtong na, nako, marami tayong magagawa para sa Kanya. So kayo na mga gustong mag-join sa choir singing sa ating schedule November 30, ihanda nyo na yung schedule ninyo. Praise the Lord. Let us present the singing with the message in relation sa theme na hiningi nila sa atin. Humingi na sila ng theme sa atin eh. Siyempre, ang okasyon is Thanksgiving. So naghingi ako kay Jesus, Lord, what is in related sa sitwasyon? Hindi naman pwede maglagay ka ng theme doon opposite sa okasyon. O magkasal ka ng ano, tapos ang ipaawit mo, hindi naman related sa kasal. Di ba? Parang ma-out of topic ka. So kay Thanksgiving, so ang theme na binigay ni Jesus doon, what shall I give? What shall I render unto the Lord for all the benefits towards me? Pasalamat ka. So ang tanong, anong i-render ko sa lahat ng blessing na ibinigay sa akin? So, kaya ang awitin ninyo, my tribute. Praise the Lord. Kayo na mga choir, mag-join kayo, magsikap kayo, make a way. May mga klase man kayo, do some letter, excuse letter. Minsan man lang yan, hindi naman yan palagi. Dapat kasi Friday nandoon na tayo. Malayo yan eh. Then Saturday, umaga, start ng ating service doon. So let's pray tonight for that purpose. Offer your body unto the Lord. Praise the Lord. Basahin natin. So anong gagawin natin mga kapatiran? Ito, para magtibayan tayo lahat. Ephesians 4:29. Praise the Lord. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Yan, tulad yan, mga choir members kayo. Ang sasabihin nyo sa kapwa ninyo, uy, praise the Lord, magsama tayo. You are edifying the member of the singers to join. Mag-encourage each other. Kasi pag kayo ay nagkaisa, pag-present kayo ng awitin doon, effective kayo para kayong machine ng Panginoong Diyos. Mag-generate kayo doon ng impact sa mensahe na ihatid nyo doon. God will bless and use you mightily. Praise the Lord. Kasi alam mo ba yung awit, why we used to have choir singing before the message of God? Because you are John the Baptist, who went ahead of Jesus, introducing Jesus Christ to the people. Ganon ang setup ng Diyos sa gospel of the kingdom of God. Praise the Lord. Meron talaga yan. Hindi pwede wala yan. Para pag nagkaisa na tayo, praise the Lord. To God be the glory. Basa, Ephesians 4:16. Praise the Lord. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Yan, the whole body fitly joined, lahat perfect. Mga saints, perfect. Pag yan ay inipon mo lahat at pinagdugtong-dugtong mo na yan, tapos hinigpitan mo ng husto, compacted. Alam niya ni Brad Charlie. Si Brad Charlie, ano ito eh, hydraulic mechanic and engine, diesel and gasoline mechanic ito. Meron yan silang ginagamit na torque ba yan? Para sukatin yung higpit. Okay, ito rin ganun. The whole body fitly joined together and compacted.
Talagang ano talaga. Sabi ni Brad Bernard sa akin, Pastor, huwag mong kalimutan, pagbalik ng lupa dyan sa butas, ipakumpak mo. Sabi naman ni Engineer Silio Butwasan sa akin, Pastor, kailangan talaga yan. Alam mo mga engineer, mentality, kailangan talaga i-compact. Pag hindi daw yan ma-compact, time will come, magbiak yung flooring. Kaya tayo, kailangan nakakompact tayo sa pagkakaisa. Praise the Lord. Walang pag-usap-usapan dyan na kasiraan sa kasamahan natin. Walang usap-usapan dyan na paglibak. Wala. Walain yan. Yung mga nakalipas, wag na natin yun balikan. Wala na yun. Gone by the wind na yun. Praise the Lord. Among all of us, itong aming conference, magsama-sama na naman kami. To God be the glory. Para magtibayan sa isa't isa. Tayo, ganun tayo lahat. Basa. Romans chapter 14 verse 13. 19, sorry. Praise the Lord. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Yan. Magsundin natin ang lahat ng mga bagay na magbibigay ng kapayapaan, ng mga bagay na magtitibay sa isa't isa. Hindi natin maiwasan, may mga previous tayong mga problema sa ating kapatiran. Sometimes dala-dala pa natin yung grudge ba yan? Something like that. Ngayon, inuutosan tayo ni Jesus Christ. You forgive the unforgettable. Nag-get ninyo? Kung yung ano yung hindi mo malimutan na ginawa ng kapwa mo sa iyo, yun ang patawarin mo. Forgive the unforgettable. Praise the Lord. Yan yung ginawa ni Jesus sa atin. Forgive and forget. How could you forgive if you cannot forgive the unforgettable? Then, hindi mo yan kinalimutan, hindi mo kayang i-forgive yan. So, the unforgettable, forgive it. Release it. Praise the Lord. I-release mo. Commit it unto the Lord. Na-touch ako doon sa testimony ng pamangkin ni Brother Ali. Brother Alejandro ba? Meron pala yan siyang pamangkin na pinaalis niya doon. Ewan ko kung anong problema doon. So humingi ng patawad sa kanya. Uncle, pasaylo ako. Kung sa may nahimo na ako, ang traso ni mo. Siyempre, pag pinaalis ka doon sa kanyang, meron siyang nagawa sa'yo na mali. So humingi na ngayon ng sorry. Miyak daw yan si Brad Ali. Nagpatawad na sa kanya. Praise the Lord. Hindi nagtagal. Parang minuto lang. Wala na kaagad. Yun lang hinintay ng Diyos. Kaya sa buhay natin, wag na naman din nating hintayin na nasa sick bed na tayo o nasa in the point of death na tayo bago natin yan i-forgive ang mga unforgettable. Ngayon. Praise the Lord. Habang marami pa tayong magagawa para walang makakahinder sa perfection na inaas ng Diyos sa ating buhay. Because that is one. For our perfection. Para sa ating kasakdalan. At saka ganito, huwag tayong maggatong-gatong ng mga problema sa ating kapwa. Kunyari, may problema siya na problema doon. Huwag mong katong-gatungan. Let it be healed. Kailangan maghilom. O magkilom ba yan? Kailangan
gagamutin natin yan. So anong gawin natin? Comfort. You comfort. Basahin natin. 1 Thessalonians 5:11. Praise the Lord. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Yan. Ganun po. Comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. If you have done it to others, do it to anyone among ourselves. We are one body. Praise the Lord. We feel kung mayroon mang masugatan sa ating kasamahan. But sometimes, inuutong lang natin yan because of our flesh. We doesn't want to make it whole, yung gagaling. No, kailangan pagalingin natin lahat. Basahin natin. Ephesians 4 verse 4. Praise the Lord. There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Yes. Di ba ang tamis na dito pa tayo sa mundo nagmamahalan tayo? Dito pa sa mundo nagpapatawaran tayo? Dito pa sa mundo nagyayakapan tayo sa pag-ibig ng Diyos? Dito pa sa mundo nagtitibayan tayo sa kaligtasan ng Diyos? Wala nga lang sa ating isip puso. Pagdating ng panahon, what we have done here, we will do it there. Kaya nga we can live in heaven today. Praise the Lord. Pwede tayong mamuhay na makalangit dito sa lupa. Alam nyo, pag nangyari na perfect lahat ang mga saints, diyan na ipipill up ni Jesus ang mga gawain natin. I-fill in niya. Punuin niya tayo. Last verse, pakibasa. Ephesians 1:23. Praise the Lord. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Yan. After all, we are the body of Christ and the fullness of him that filleth all in all. Siya ang nag-fill in. Siya ang nag-fill up, nagpuno sa atin, nagalagay sa atin ng lahat ng kakayahan. We are only one body. So to God be the glory. Salamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marami pa tayong gagawin. Kaya ang inihingi ko kay Jesus, Lord, bigyan mo naman kami ni Pastor Tam ng kahit tumatanda na kami. Bigyan mo naman kami ng extra strength kung saan mo man kami paratingin sa aming buhay. So be it, Lord Jesus. Bakit? What I felt, ano ang naramdaman ko? Baka magsabi mo, I am become weaker. No, I become stronger. Pero hindi yan ang naramdaman ko. Ang naramdaman ko, yung demand ng work of the ministry. Praise the Lord. Marami pa nangailangan sa atin. Marami pang gustong makarinig ng pure word of God. Taghan pa ang gusto makadungog ni Ana. That is so precious. Kaya, let us treasure our lives for this purpose. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Huwag nating kalimutan the message this evening. Perfecting of the saints for the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. Praise the Lord. And do not forget to pray our mid-year conference, the spiritual youth camp, and itong darating na November 30. 29, we must leave Davao for that. Para fresh pa tayo magdating doon. Makapahinga pa tayo. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.